na. Kami na daw kanila. Mama kami. Sumama mo kami kasi masaya kami. Apo. Anong ano? Yung maraming ano? Yung gold ko ata. Yung pinaka-umpisa ko, pinaka-unang bookmark. Pero binuksan ko naman.
sound. Okay na. Sound.
Arin yung posporo. Ay, buksan niyo na yung pangunang kandila.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Teresa Ferrer and family at Mr. and Mrs. James Armada para sa ligtas na paglalakbay ni John Paul Edwards at para sa mga kaluluwa ni na Armando F. Antonio Sr., Wilfredo Jose Tello, Fermina Lardin, Rosario Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Loreto P. Santa Maria, Pedro Michelina, Jay Michelina, Eugen Baquiler, Alan Baquiler, Estrella Arbuladora, Raul Roa, Gloria Ancelda, Sonia Paula Baquiler, Eric Roa, Jude Sergia Poncalion, Rufo Jr. and Sr., Dolores, Daprosa, Gloria, Jenny, Jose, Cesar, Andy, Celsa, Felisa, Almeda, Efren, Romualdo, Paulino, Antonina, Valentina, Gerardo Sr., Rory Jane, Robert, Craig, Jan Sotowski, Sebastian de Vera, Lloydie de Vera, Encarnacion de Vera, Marcos de Vera, Sofronio Taperla, at Albina Taperla. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa ating si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaaalala naman ngayon sa atin na ang panahong yun ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon mula sa ilang upang simulan ang misyon ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang mga. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, tayo na sa kalawang linggo sa panahon ng Adbyento. At tanda na tayo na sa kalawang linggo. Sisindihan natin ngayon ang ating kalawang kandida sa ating Adbyento. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay, ngayong panahon ng Adbyento, sisimigay namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sagisag na umaasa sa iyong presensya, umaasa sa iyong kapayapaan,
at umaasa sa iyong pangako. Upang maging marapat dapat tayong manap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, ang kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipaintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan naman kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya sapagkat pauuwiin ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaninginan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na waring nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patatin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ng Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaninginan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikwi. Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niyaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay higit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa,
Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo na Heso Kristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ko ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Itoria at Traconite, si Lisanias ang tetrarca ng Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin niya ang daang liko-liko, at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Kung nakikita niyo po yung ating mga atletang Pilipino, dibdiban po yung kanilang paghahanda. Kung po, for example, sila po isasali sa Olympics, makikita po natin na hinihanda nila yung sarili nila, hindi lamang sa physical, kundi sa emotional, sa mental, saka sa spiritual po na paghahanda. At para po buo at ganap yung kanilang paghahanda, meron po silang coach na tinatawag. Yung coach po yung kanilang katuwang, kaagapay, nagbibigay ng suporta sa kanila. Yung coach po yung nangaral sa kanila kung anong dapat nilang gawin. At yung coach po din yung nagbibigay sa kanila ng nangaral kung ano yung dapat gawin, yung disiplina, yung tamang gawin at hindi dapat gawin. Sa Ebanghelyo po na ating narinig, nakilala natin ang katauhan ni Juan Bautista. Siya po yung nangaral para po ituwid yung daan or ituwid yung mga kasalanang nagawa ng tao. Si Juan Bautista po ang nagpahayag na darating na ang Diyos. Nagpakilala na may Diyos sa mundo. Sa ating pong buhay at sa ating paglalakbay, isipin po natin, sino po ba yung mga Juan Bautista sa buhay natin? Sino po yung mga Juan Bautista na nangaral sa atin kung bakit tayo nandito ngayon? Kung bakit po lumalim yung pananampalataya natin? Kung bakit po tayo nagsisimba ngayon? Tingnan po natin ang mga taong yun. Balikan po natin, pagnilayan po natin yung nagawa nila sa ating buhay. Sa aking pong paglalakbay, marami din po akong mga nakilalang Juan Bautista sa aking buhay. Nung ako po ay bago po ako pumasok ng seminary, nung ako po ay 23 years old, I had the opportunity po to go abroad para magtrabaho. May job offer po ako. Nagtrabaho po ako sa Pinas after graduation sa college. At nakakuha po ako ng opportunity na magtrabaho sa abroad. Sa South Korea po. Nung nandun na po ako sa South Korea, namangha po ako sa lahat. Malaking sahod, very progressive na country, lahat ng karangyaan sa buhay nandun na. Masaya po ako, maraming pera, may kinikita. Tapos, doon ko po namalayan na hindi na po ako tumatahak sa tamang daan. Nakakalimutan ko na po magdasal, nakakalimutan ko na magsimba, party dito, gimmick doon. Doon po doon ko na nalaman na parang nawawala na po ako sa circulation. Na hindi na tama yung ginagawa ko. At doon po sa city, sa Korea na pinagtatrabawan ko, meron kaming migrant center. At doon ko po nakilala si Sister Margaret. Siya po isang Koreanong Madre at siya po yung chaplain namin sa migrant center. Sa kanya ko po nakita yung pagiging Juan Bautista kasi siya po yung umakay sa akin pabalik sa simbahan. Siya po yung gumabay sa akin. Pinaglalaban niya po yung karapatan namin bilang isang migranteng Pilipino doon sa Korea. Siya po yung hindi lang po siya nagbigay sa amin ng spiritual na aspeto, kundi minahal niya kami bilang kapatid. Andyan siya kung kailangan namin ng tulong. Andyan siya kung kailangan namin ng kausap. Kung kami nalulungkot, nandyan siya. Siya po yung inspiration ko kung bakit ko tinataha ko po yung buhay ng pagpapari. Kasi na-inspire po ako sa kanya. At bakit gusto ko maging misyonero? Kasi gusto kong gawin yung ginawa niya. Yung pagtulong sa mga migranteng Pilipino. Siya po yung para sa akin yung isang Juan Bautista na pinansya niya po yung aking daan. Tinuro niya po sa akin na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa pera. Tinuro niya po sa akin na maniwala at manalig sa Diyos. So sa buhay po natin, alalahanin po natin ngayong ikalawang linggo ng Advento, alalahanin po natin yung mga Juan Bautista sa buhay natin. Pasalamatan po natin sila. At bilang pong mananampalataya at nakatanggap po ng tulong ni Juan Bautista sa buhay natin, tayo din po ay kaya po din natin maging Juan Bautista sa iba na mangaral ng salita ng Diyos. Di ba?
meron po tayong mga katikista, mga choir, lay minister, na nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang naman po sa gawa, kundi sa ating buhay, na may sa buhay natin yung pagmamahal ng Diyos. Makikita natin sa buhay natin na, makikita ng iba na sa buhay natin, buhay ang Diyos. Nakikita ko po sa buhay ko nung nasa Korea ko na nandiyan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Sister Margaret na siyang tumutulong sa akin. Hindi lang naman po kailangan na ibigay pera po, pero kailangan din naman po ng serbisyo, ng pagsasaksi, ng pagmamahal, pagtutulong sa kapwa, o kaya paglilingkod sa simbahan. Kaya po, kailangan nating maging Juan Bautista din po sa iba para mapangaral din yung salita ng Diyos. At hindi po natin alam, baka malaki din po yung impact na nagawa natin sa iba, na sila po ay magbago na. Hindi natin kayang baguhin yung iba, pero kaya po natin baguhin ang sarili natin. At maging tagapagsalita ng Diyos para sa iba. So ngayon pong linggo na to, inaanyayahan tayo ng Diyos na maging Juan Bautista sa iba, na maging inspirasyon si Juan Bautista sa pagpakalat ng salita ng Diyos, sa pagmamahal sa iba, sa ating gawa, at lisanin na po natin at mga kasalanan ng ating nagawa. At nawa po ay maging biyaya po tayo sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang ang makapangyarihan makapangyarihan sa sa lahat, lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak na Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang kapasalan ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinangako sa krus na matay iniligid, nanaos sa kinaroroonan ng mga limao, na may araw-araw sa buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga ilan na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Misayas. Buong pagpakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong patungkulan sa aming pamayanan, tugdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahat at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at habag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami.
Diyos sa manaming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ng kalugdan ng samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakaroon sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya pagkakas. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinubo mo pang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisama niya kaming matapat. Siya naging iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating pakisama niya ay puspusang magbihinig. At ang pangako niyang kapanapanabing ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaysa namang ang nagsisiyat ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan ka ng kabanalan at sa pamagitan ng Espiritu, may banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamat ang kanyang pinaghati-hati niya, inulabot sa kanyang malagad at sinabi, "Nagkapiling na ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin na ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinaan namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuplod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ng aming mga simbang na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya San Francisco na aming Papa, nagpapatuloy namin mag-bispo at tanang kaparian. At lahat mo rin, mga kapatid naming nahingay na may pag-asa sa muling mong buhay, gaya din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong pananagan. Kaawaan mo pagkapatid kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaya sana sila ang tapat na esposo. Kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay, dugos na ibig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwanawan namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalang puray sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin ang Ama, Diyos nating mapagkalinga.
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masamang pagkulaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming tinananatikan, ang dakilang araw ko kapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghan mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na aniyahan sa kanyang banal na tigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpagpili sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salisado, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Sa darating na December 8, ay pagdiriwang po natin ang kapistahan ng Immaculada Conception, ang patron ng Pilipinas. Magkakaroon po tayo ng banal na misa sa ganap na 10:30 ng umaga. Yun lamang po at maraming salamat. Hinahayaan ko po lahat ng may kaalaman ng Disyembre, lumapit lamang po para sa pagbabasbas. Yung po ay pa yun. Ama naming mga pangyarihan, basbasan mo ang mga kapatid. Naming nagdiriw ng kanilang karawan ngayong buwan ng Disyembre. Pagpalaan mo silang lahat at bigyan mo ang kanilang mga panalangin at mga bitingin sa buhay. Ilayo mo sila sa lahat ng mga pipinsala sa kanila, pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. Umunlad nawa sila at maging matatag ang kanilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Samahan mo sila sa kanilang paglalakbay hanggang sila ay makarating sa iyong kaluwalhatian. Maging maligaya nawa sila araw-araw kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Hinihiling namin sa kay Kristo ang aming tagapagligtas at magpasawalang hanggan. Amen. Magsisaya po tayong lahat, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat na biyayang ating natanggap sa nagdaang linggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. At pagpalaan kayo ng mga Panginoon Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Amen.